good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang hapon sa inyo or magandang gabi na. So, almost 6 na rin naman ng gabi. So, ngayon guys, break tayo sa ating pagre-review about sa mga stock sa ating stock market dito sa Philippine stock market. So, ngayon guys, ibabalik ko yung dating sistema na ginagawa ko. Ayaw ko na yung sa mga nagte-trending na stock kasi nga sa mga trending kasi hindi naman sila lahat is with supported with volume, so nagiging trending sila minsan, so based on the fundamental or issue na nangyayari sa kanila, so kaya yon sila nagiging trending. So bilang isang trader kasi, so kailangan natin na yung stock na pagtre-trade natin, lalong-lalo na yung mga intraday trader na tinatawag or day trader, kailangan nila with volume yung stock ng malaki yung volume na gumagalaw sa araw na yon kung kailan sila magte-trade para kumbaga merong sustainable, kumbaga may malaki yung chance na magkaroon ng income. So ngayon guys, ang ibabalik ko yung tulad ng una ko talagang ginagawa is yung most active stock na ngayong araw. So, re-reviewin natin yun ngayon, ang most active. So, tingnan natin kung kinabukasan is may possible pa siya na maging dito, may profit. So, possible kasi yan, most active. So, malaki yung volume, then number of volume, then yung price, either tumataas o bumababa, and then number of traders. Mayroon din, medyo marami yung traders yung na sa stock na yun na gumagalaw. So, bukod din nun guys, yung most active, kadalasan, yung mga nagtitrending na stock is nandoon na rin sa most active. So, kaya nga yun guys, ang balik natin is yung most active. So, ang magiging most active ngayong araw is AC, Ayala Corporation, AEB, Aboitiz Equity Venture Incorporated, Ali, Ayala Land Incorporated, BDO, BDO Unibank Incorporated, C, Chelsea Logistic Holding Corporation, Dito Semi Holding Corporation, ICT, International Container Services Incorporated, JFC, Jollibee Food Corporation, LPZ or Lopez Holding Corporation, MBT, Metropolitan Bank and Trust Company, Merrimart Consumer Corporation, MPI, Metro Pacific Investment Corporation, Now Corporation, SMPH or SM Prime Holding Incorporated, TEL, LDT Incorporated. So, ngayon guys, ilan sa mga ito, kung sa technical, is samahan na rin natin ng fundamental para malaman din yun ang mga issue about sa company nito or mga report na nangyayari or ano yung nangyayari sa loob ng mga company nito. So guys, punta tayo sa ating Instagram at aralin natin ang technical with fundamentals about sa mga company na ito. So guys, punta tayo sa ating Instagram. So, ayun nga guys, nandito na tayo sa ating PSE index ngayon or PSEI. So, unahin muna natin tingnan natin PSEI bago tayo pumunta doon sa mga most active stock ngayong araw. So, ngayong araw guys, bumaba ang ating PSEI or Philippine Stock Exchange ng 60.45 points or equivalent niya ng 1.01%. Then, number of trades niya medyo marami ngayon. So, 125.59k. Then, volume is 2.73 billion. So, medyo tumaas yung volume and may value siya na 6.46 billion. Yun nga lang, yung net foreign buying niya, so negative ng 1.09 billion. So, medyo malaki yan guys. So, sa nangyari siguro ngayon guys, kasi nakarang linggo, so mapapansin nyo, so almost 2 weeks na sunod-sunod na pag-down ng ating PSE, so or Philippine Stock Exchange. Then, from nung Wednesday hanggang nung Friday, so medyo umangat ang ating PSE at mapapansin nyo, medyo malaki yung mga selling volume ngayon. So, yung selling natin. So, it means meron naman nag-take profit. So, siguro, medyo malaki na rin yung pagtaas nito or may mga nakabili sa part na to, yung may mga sa company na medyo bumaba, nakabili na sila at ngayon nakita nila na nagkaroon na ng take ng profit. So, dun siguro possible na kung bakit bumaba ang ating PSE. So, ngayon naman guys, in terms naman siguro sa kung i-compare naman natin ngayon sa ating sa mga news na narinig natin, so meron naman mga nagsasabi na
gaganda na yung takbo ng Philippine stock market. So, siguro, hopefully, gawa na nga ng siguro, yung may mga businesses na rin na pinagbubuksan. So, yung iba nga gusto na in 100% operation na. So, like yung mga food chain. So, possible yung narinig din sa mga DTI. So, may mga suggestions sila ngayon. Yun nga, yung mga tourist spot, tulad ng Boracay, binuksan na rin. Then, yung mga hotel, pwede na rin ng staycation, mag-accommodate na rin sila. So, may mga company na gaganda na yung takbo. So, yun ang ating nakikita. At isa pa, medyo start na yun ng voting campaign sa US. So, presidential campaign. So, possible may mga nakaka-apekto din dyan yung mga, syempre, nalaylo ibang company dyan. So, yun nga, napapansin ko rin, tulad ko kasi, nagtitrade ako sa forex trading. So, napapansin ko, medyo lumalaki yung, or tumataas yung value ng mga currency na binabangga doon sa US or sa US dollar. So, tulad ng Euro, yung Australian, New Zealand. So, yun ang mga tumataas guys na mga stock. So, ngayon, mapapansin nyo rin dito, kaya bumaba yung pesos, yung mga nag-trending ngayon. So, mapapansin nyo yung mga changes dito, halos 50% ang pagtaas nitong CABS. So, isa sa mga nag-trend to. Itong si Chelsea or yung C is 15.38% yung tinataas niya. So, medyo mababa lang si COD na 1.92. So, IDC, International Container Corporation. So, IRC. Then, Sinaw. So, medyo mababa. Then, yung kan. So, mapapansin natin yan. So, punta tayo doon guys sa ating most active mga stock. So, dito tayo sa win and loss. So, dito tayo tumingin sa ating dito sa ating most active. So, unahin natin guys si dito. So, mapapansin nyo si dito guys. Unahin natin si dito guys. So, mapapansin nyo si dito guys. So, medyo malaki yung pumasok dito ng mga dito na mga investor or number of trades. So, puro buying siya. So, tulad ng mga sinabi ko nung mga nakaraang araw guys. So, may possible na baga umabot nga ng 6 pesos. So, humigit pa nga sa 6 pesos si dito. So, tingnan natin ang kanyang RSI. So, taas ng kanyang RSI guys. So, 92.10 or 10 na yung RSI niya. So, na humigit pa siya sa 80. So, tingnan natin yung sa watcher guys. So, net foreign buying niya guys. So, may pumasok siya na 53.95 million. Then, volume niya is 263.19 million. So, yung required niya lang is 81. Pero, umabot pa siya ng 263.19 million. So, napakalaki ng volume niya. So, pero yun nga lang, puro buying. It means, may mga investor na pumapasok dito. So, isa pa guys, kasi nagdadala dito guys, is yung malapit na yung operation niya. So, third telco, so sinasamantala yan ng mga investor na pasukin. At sa pa, yung current issue regarding sa US at saka China. So, may mga Chinese company na I think na bigyan ng sanction regarding dun sa nangyayari dito sa West Philippine Sea or South China Sea na mga issue na tumulong sa pag-build ng mga island dyan. So, yun ang dyan, binigyan sila ng sanction ng US. So, at yung mga company, ilan sa mga company ng China. So, may possibility na ibang investor doon. So, lumilipat ng ilan ng dito sa Asia or sa Europe or either sa ibang kating bansa dyan tulad ng Australia. So, napapansin natin yung guys na kasi mahilig tayo tumingin sa mga news at then mga indexes ng mga na country na yan kasi gawa ng nagtutrade tayo sa ating forex. Pero balik tayo sa dito guys. So, yun ang nagdadala kay dito guys. Maraming papasok na investor dyan guys kasi malapit na yung operation niya. So, at maganda yung look ahead niya sa future niya. Kasi nga, he plan na almost 80% ng population so mas gusto nila iserbisyuhan ng maganda regarding sa information and communication technology. So maganda yung serbisyo sa internet then sa communication. So yun ang gusto nila mangyari guys. So kaya yan medyo lumalaki si dito. Yun nga lang guys sa mga trader sa tulad natin ng mga trader. So kung sasakay tayo ngayon so medyo mahirap kasi nga nandito na siya ang price niya guys medyo napakataas na yan. So tingnan niyo yung Bollinger Band niya guys. So napaka-unusual ng pagtaas ng kanyang Bollinger Band. At gumagamit tayo dito ng moving average, itong yung blue. So yung
fasting moving average natin is yung moving average na rin yung ni Bollinger Band o na MA20, at then yung slow natin is yung MA30, yung blue. So mapapansin niyo yung price dito guys, so medyo na yan, abrupt na yung pagtaas niyan. So kung ang iba dito siguro dito nakasakay, so possibility na possible na medyo malaki na yung mga profit yan ng mga trader. Pero yung iba dyan guys is mostly mga investor. So makikita nyo yung foreign buying yan is 53.95. So para sa mga trader dyan, so medyo mahirap kung papasok ko dyan bilang isang investor, is maganda ang future niyan guys kay dito. So tingnan natin every 5 minutes candle niya guys. So napaka-kuha niya guys. Tingnan niyo yung candle niya. So, yung fasting moving average mo is nasa taas ng slow moving average, at yung mga price candles is nasa taas. So, may possibility na maganda yung nag-indication ni dito bilang sa mga investor. Yun nga lang, may na to na baka this week na baka bumaba na siya guys. So, mapapansin nyo dito, kung bukas, ma-maintain nyo yan yung o tumaas pa siya dan, or either na bumaba siya dito sa part na to guys. Sa part na yan, bukas. Kapag bumaba siya dyan guys, sa every 5 minutes na yan guys, at bumaba siya dyan, may tendency na bumaba yung price yan guys ni dito. So sa mga trader, hindi siya advisable na guys, kasi medyo malaki na ang naging graph niya. So sumunod guys, sa most active is itong sa MPI. So kay dito guys, yung fundamentals natin na hindi pa nagbabago yan. So yun nga, yung hintay talaga dyan mga tao is yung operation na lang, kasi nga yung 25 years na approve niya is approved na yung franchise na mag-operate. So operation na lang ang kanyang hintay, hopefully na yung nga na sinasabi ko na or fourth quarter na pala. So may possibility yata na gusto na nila mag-operate ngayon bago mag-end yung ngayong taon 2020. So guys, sa NPI. So sa NPI guys, ang day natin, so medyo unusual din, napakataas na din niya guys, pero medyo siyang tinatawag na long range doji dito na candle. So tumaas siya ngayon ng ilang percent, so 2.70%, so 0.10. So ang kanyang kwan, at may volume siya na 117.64 million. So may value siya na 445.48 million. Then yung net foreign buying niya, so negative nga lang siya na 278.84 million. So medyo may mga lumabas na investor. At yun nga, mapapansin nyo is more on selling talaga nangyayari. So buying. So possible kasi guys, kaya nga pala naging buying siguro to, kasi nga yung company is nagplan yata ng buyback of share na worth of 5 billion. So yun ang kanilang plano. So para ma-boost nila yung company, dito yung company. So possible kung nag-cancel na o mag-overboot na to, so possible baka itaas yung presyo, then may mga papasok diyan. Kung tumaas ang presyo diyan, at then hawak nila yung share, ibebenta nila yan, so tataas, may possibility nga na tumaas yung capital nila. So isa pa yung nangyari diyan guys sa NPI, so yung company income nila drop of 63%. So almost 3.02 billion ang nawala sila in this 2020 sa gawa ng pandemic. So kasi mga company to guys, isawak nito is yung NLEX, then PLDT, yung mga investment nito, at yung Maynilad. So yun ang mga naapektuhan sa Maynilad, alam niyo naman siguro. So hindi yung ibang customer na pagbayad doon sa NLEX, so mga toll gate, so walang ganong sasakyan na from province, kasi nga yung sineserbisyo ng NLEX, then EasyTech, so mga pag-ari ng Metro Pacific Investment, so yung mga yan. So wala siyang gaanong sumasasakyan na dumadaan, kasi nga yung may mga travel ban na from province to province, then city to province, so ganun. Then yung sa naman, regarding naman sa issue sa PLDT, so isa rin siya, hawak niya yung PLDT is yung pag-upgrading ng mga tower nila at yung panibagong construction ng tower. So yun ang nakaka-affected din guys, so medyo kaya bumababa yung kanila income nila. So hopefully by this coming year, so gumanda na yung mangyari dito. So from 5 point something to ng yung price nito, then bumagsak siya ng 2 point something nung pandemic. So umabot dito nasa 2.20, yung close niya is
2.28 yung pinamababa guys yung pandemic. So nasa 5 pesos yan yung nakaraang 2018. So since na 2018, 2019 or either na bago mag-end yung 2019 is or last quarter. So last quarter nasa 5 pesos pa siya. So yun ang ating kwan dito kay MPI. So yun ang kanya buyback of share. So mga trader guys, so tingnan natin kasi medyo yung day niya is over both na at yun for buying. So yung company nagba-buyback of share. So may 2 days na siya nagkakaroon ng buyback. So ang kwan natin every 5 minutes na kwan. So medyo mapapansin natin sa mga trader medyo pababa na yung kanyang kwan, ang kanyang tao dito, ang price niya. So mapapansin niyo dito guys. So ito. So yung part na to. So halos mag-beat na niya yung kanya guys. Yung halos bumababa yung price ngayon 5 minutes. So 5 ngayon. So yung resistance niya. So nung nakaraang October to Friday. So ito yung pinamababang part niya guys na nag-closing siya. So sa part na to nung 3.7. So ngayong araw is nasa closing is 3.8. So halos mamimit niya rin. Halos mamimit niya yung kanya guys, yung tawag dito, yung price nilang Friday. And punta tayo dito guys, lagyan natin siya ng tinatawag na resistance. So ito yung maging resistance muna diyan sa part na to. So diyan. Ito yung closing price mo guys. Ito yung closing price mo sa 3.8, pero mapapansin nyo dito sa 5 minutes. So nagtatry itong si fasting ay slow moving average na mag-cross na kay fasting moving average sa pataas, at mapapansin nyo rin dito na nagkaroon ng widening yung ating dito yung Bollinger Bands. So yun ang ating nakikita dyan guys. Baka ma-break niya bukas itong resistance na to na nangyari nung Friday. So yung every 5 minutes, so yan ang resistance natin. So pag bumaba dyan, so may possible na bumaba na yung stock. So mapapansin nyo kanina walang galaw gaano. So walang gaanong volume na pumapasok kay sa every 5 minutes ng ating kwan, unlike dito nung last dito last 10 minutes. So halos nagkaroon siya ng malaking buying volume. So yun nga, nung lumabas yung kana buyback of share na worth of 5 billion. So worth of 5 billion, so kung may 3.8 yung value niyan, so kung 5 billion yung guys, so yung kwan natin, tingnan natin sa 5 billion. So i-compute natin dito sa ating computer, sa ating kwan guys. So halos nasa kwan 1 billion. So almost 1 billion number of share ang kanyang i-buyback. So mayroon siyang market capacity na 1.19 billion. So yung kanya, yung I think this is the dito yung tinatawag natin na yung kanya, yung 1.19 billion, to yung share capacity niya siguro, or I think value. So yun ang ating kwan guys. So hindi natin napag-aralan ang market capacity dito. I think kung ito yung number of share or ito yung value. So basta worth of mahigit 1 billion, almost 1.3 billion number of share ang kanyang ibabuyback on 3.8 yung price niya guys. So may tendency guys na baka pababa to guys. So dito, so kanina bumababa unlike nung last mag-closing. So may volume na 3.8, medyo malaki. So possible na binili ng company yung mga share na yon para yung nga i-boost yung tratado, i-boost nila yung kanila, yung maging capital nila, kasi kailangan ng mga capital ng mga company to na ngayong kwan, ngayon tao dito, kailangan nila ng capital. So possible niyan kasi nila iba-buyback, so ibebenta nila mas mataas ang itong share na to. So darating yung araw baka tumaas yung kuan nito guys, yung value ng per share ni MPI, kasi nga kung sila bibili buyback of share din, possible kailangan nila ng capital, so medyo mas malaki. Kung 3.8, so mas malaki sa 3.8 ang kanyang ikan. So possible yung mga investor ang nakakuha dyan, makapag-take. Pero sa ating mga trader, so I don't think na magandang sumabay, kasi nga kung intraday trader ka,
So may possibility na hindi ka mag-hold ng ganong katagal guys, kasi kung yun ang source of income mo lang eh. So yun ang aking masasabi. Pero kung maging investor ka, so possible maganda na dito. Sumabay ka na dito, bumili ka. Kung bilang isang investor, so may possible na tumaas yung price niyan guys. So sumunod guys si Now. So, ngayon guys, si Now, so medyo trending din siya. So, alam niyo naman siguro kung ano yung issue na dito kay Now, kasi nga naging siya pang-apat na telco. So, sa mga trader din, so medyo overbought na siya yung day natin. So, candle niya is overbought, so medyo malaki. Malaki yung volume, so malaki yung number of boat niya na volume. So, overbought yung company. So, every 5 minutes kanina. So, tingnan natin bilang sa mga trader. So, may possibility na, na tawag dito, na may pagtaas ng price. So, gawin natin to guys. Resistance natin to. So, ito yung pinaka-resistance natin. So, bilang mga trader. So, yan ang gawin natin resistance, yung part na to. Then, support. So, ngayon, may pagtaas yung price guys. So, continuous yung pagtaas niya. So, if yung mangyari is tumaas, so kung hindi bumaba dito guys, is this ating resistance, so first resistance. So, kung hindi bumaba dyan guys, ating first resistance na tinatawag. So, bukas, pag hindi bumaba yung price dyan at mag-continue na mas mataas dito sa mag-continue mas mataas pa rin dito. So, ang hindi natin maganong gamay ang kuano to guys. So, but ito yung resistance nyo guys na isa. So, first resistance nyo, pag hindi bumaba dyan, so sumunod na resistance nyo is ito, yung part na to. I-drag na natin pataas. Ito. So, yan guys, ang price nyo yan. So, dalawang yan. So, kapag mas mataas bukas ang price nyan guys, so may possibility na may continuation pa yung price nyan. Pero if the possible na yung price is bumagsak below dito guys sa part na to, so may tendency na magkaroon siya ng pagbaba ng presyo. So, yun ang ating masasabi niya guys. At isa pa nga yun, so mapapansin nyo rin. So, kaya medyo sa mga trader, alanganin tayo, mga day trader. So, nasa taas itong si fasting trend line mo. Nasa taas pala yung fasting trend line mo nga. So, may possible nga na may pagtaas ng presyo. Pero yung tendency kasi, yung gap nitong fasting trend line, slow trend line mo, yung dalawang moving average mo, medyo lumiit guys. So, unlike dito, medyo malaki yan guys. Malaki yung gap nila, pero pagdating dito, lumiit na. So, may tendency na baka bumaba yung price. So, yun nga ang sinasabi ko, hintayin nyo na magkaroon ng dito, ng yung price niya kung tumaas, possible na bumaba dito ang price niya guys sa trading hour. So, first hour or first 2 hours, may possible na pagbaba na yung price nitong si Now. So, si Now, yung fundamentals niyan is magkakaroon siya ng partnership with Vietnam company na Viettel to offer ng information and communication technology, yung serbisyo maging pang-apat na telco. So, alam niyo naman siguro na pinagbigyan sila maging possible maging pang-apat na telco kasi nga yung kung sakaling hindi kayanin na serbisyo ni PLDT or ni Smart, yung Globe, yung at ni Dito, yung pangatlo, yung so may possible na pang-apat. Pero para sa akin kasi guys, medyo na si Dito medyo maganda yung track ng takbo ni Dito, at si Smart naman nag-upgrade na sa si Globe. So, kung sa pagdating naman sa business thinking sa aking masasabi lang, kung sasabay ka, pang-apat ka, so hopefully na yung tatlo dapat hindi maganda yung serbisyo, pero nagkaroon ng pinapaganda nila yung kanilang serbisyo guys eh. So, yun ang ating nakikita sa kay Now guys. So, nasa sa inyo yun guys, kasi kung hindi naman kayo investor, trader kayo, so possibility na hindi kayo makapagsabay ngayon guys kung ang ganyan is mga intraday trader o mga weekly trader kayo, kasi may possible na bumaba na yung price nyo guys. So, mapapansin nyo dito sa RSI nya dito sa 5 minutes, so medyo mataas na, at yung buying volume dito, so puro buying volume dito guys. So, pababa yung buying volume guys, bumababa yung bumibili. So, may tendency na baka bumaba na yung price nito guys ni Now. So, sumunod guys si Tel. So, si Tel, ang day candle nya, so yun nga, mga selling yung ating
more on selling. Mas marami yung selling at bumaba yung price niya. So, 25.25 pesos or equivalent to 1.83%. Pero, volume, so 219, 219.14k. So, may value lang siya na 294.6 million. Then, 163.13 million na lumabas na net foreign buying niya. At medyo mababa yung RSI niya. So, good for investment ang company na to. So, kaya siguro guys, selling. So, possible, I think na yung may mga nakakapag-take profit na siguro dito ng mga investor sa mga part na to or either sa part na to. So, yun ang ating nakita or either man nagka-cut loss yung iba. Pero napakaliit ng lumabas na volume guys 219.14k. So, may value naman siya na 1.3 or 1,339. So, ang kwan kasi guys, umabot kasi ito ng I think bago mag-pandemic. So, medyo mataas ang kanyang hindi, 2018. 2017. So, medyo tumaas pa itong si PLDT. Ay, almost lang pala ito 1,000. Almost 1,000 nga lang to noong 2019. So, bumaba ng pandemic. So, possible may mga nakapag-take ng profit na dito guys. So, ngayon guys, medyo sa baba. So, sa mga trader, so, ang mapapansin natin kung tayo, sa day candle tayo, medyo pababa ating fasting trend line, fasting moving average. So, ito, at yung ating slow moving average na MA30, medyo ang galaw niya is medyo flatten. At ito naman, medyo trend niya is downtrend. At kung titingnan mo naman ng every 5 minutes candle, so, may tendency na pababa nga ito. So, pero nagkakaroon ng buying na dito guys. Oh. Medyo malaki na yung buying dito sa last one. Nagkaroon ng malaking buying volume dito sa last 5 minutes. So, 5 minutes siyang candle. So, ang kuha natin, hopefully, na ang pinakakuha natin dito guys, if ditong si fasting trend line is mag-cross dito or yung price niya mag-cross dito. So, yun ang ating nakikita. So, yun nga lang, yung pag 5 minutes candle ang 5 minutes candle ating titingnan at ang Bollinger Band niya medyo nagkaroon ng narrow. So, may tendency na magkakaroon ng sideways yung galaw ng presyo nito guys. So, kung sa mga trader, hindi siya advisable kung intraday trader or weekly trader kasi medyo matagal ang pagbalik sa taas. Pero kung isa ka na investor guys na sinasabi ko kanina, so medyo yung RSI niya medyo below 40, nasa 38.92. So, may possible na maganda mag-invest dito. So, kay PLDT, dyan nga lang, medyo matatagalan ka nga kasi gagawa ngayon. So, ongoing yung maintenance nila. So, yun ang mga possible na naka-apekto guys. So, maintenance din, upgrading ng mga facility from 4G to 5G. Then, another construction of new tower kasi nakapag-secure sila ng more than 600 permit sa mga LGU na para mag-construct ng panibagong tower. So, ang target nila, so, mapasok yung mga remote control area. So, yun ang maabot ng tao dito ng service nila. At isa pa guys, kaya ginagawa yun ngayon. So, kasi nagkakaroon na tayo ng 'di ba ng sinatawag na shifting of sa pagtuturo. So, yung sinasabi nila na gawa ng pandemic is naging online na yung klase. So, pag if possible na mas maganda at maging komportable na yung mga magulang or para sa kanilang sa pag-aaral ng kanilang anak, ma-adapt na nila. So, baka mag-continuous na yan, guys. So, in behalf of that, kapag kinontinuous mo yan, so kailangan mo ng technology. Kaya medyo mas maganda mag-invest ka talaga ngayon dito sa mga company to. So dito, so si PLDT, so at itong si Globe. So si Now, so medyo pa siya guys. Nag-restructuring pa siya, pero may mga facility na siya, pero wala pa siya dun sa point na masasabi natin na tulad ng tatlong ito. So, yun ang ating masasabi guys about dito sa PLDT. So, ngayon guys sa mga investor, so maganda sa mga investor, pero kung isa kang intraday trader kay TEL, so medyo alanganin tayo niyan guys. So, ang hintayin kasi natin na signal dito guys is mag-cross itong si fasting trend line mo, sa slow trend line mo, yung blue. At ito pa, yung band mo, so medyo narrow. Nagkaroon ng narrowing, medyo yung pagka-narrow niya medyo malalim. So medyo ang mangyayari niyan guys, bago siya bumuka, kung bumuka man yan, magkakaroon ng sideways tong tong tao dito, mga price niyan, or either na
na kung gumalaw naman yan guys, kung bumuka man yan at magkaroon pa ng red candle yan, so may possible na may bababa pa yung presyo yan guys. So mapapansin nyo dito, so yung mga price candle mo ngayong araw, so nandito guys sa loob, sa ilalim nitong ng mga fasting moving mga moving average mo, dalawang moving average mo. So may tendency nga yung price yan sa baba pa guys. So kung trader ka, hintayin mo na lang mag-cross dito guys o mag-hug dito. So yun ang mga signal na possible na ating bantayan bilang isang day trader. So sumunod guys, so si Chelsea Logistics, so medyo unusual din yung pagtaas niya guys, so mga nakaraan. So ang di ko mapan siguro kasi nga more on buying at mapapansin natin puro buying, malaki yung buying volume niya, malaki yung buying volume. So kung malaki yung buying volume, so may tendency na may pagtaas ng presyo ito kasi nga napaka-usual yung tatlong sunod-sunod na buying volume nito, napakataas. So worth of 40 million. So yung volume na pumasok kay Chelsea. So 40.30 million. Yun nga lang may net foreign buying siya na 883.79k. So number of trades 684, pero napakalaki niyan guys. So ang isa sa mga indication na nakikita ko dito guys na kung bakit siya tumataas yung value niya, so may mga investor na pumapasok dito, gawa nga yung kan Chelsea guys is yung logistic holding. So from port yung sila yung nagde-deliver ng mga container van. Then isa rin sa mga kanila is yung mga cargo na mga cargo ship na tulad ng mga, I think na may Tugo yung shipping company. Then more on sa forwarding sila guys, yung mga products. So naghatid sila mga product from port area to another point of from port area to another part of Metro Manila or Luzon. So yun ang kanyang gan. Then from Metro Manila, so hinahati din yung mga product nito to Visayas and Mindanao. So may mga barko din sila, yung mga cargo ship din sila, at mga passenger ship. So yun ang nakikita ko ngayon guys, kasi nga magde-December, so kailangan natin ng mga tao dito, yung mga naipit nung pandemic. So yung ibang company, so nagbubukas na, nag-ongoing na operation. So mga possible kasi yan guys na nangyayari. So yun ang aking nakikita dyan guys sa kanila. So si Logistic, so kaya medyo abrupt sa mga trader guys. So medyo mataas na guys 91.27. So medyo alanganin na tayong sumabay dyan. So ganon din dito, medyo lilo na yung galaw niya. At yung fasting trend line mo, sa every 5 minutes guys is nagtatry na mag-cross below dito sa slow trend line mo. Itong si slow trend line, so nagtatry na umangat guys, at medyo nagkaroon ng narrowing. Ito, mapapansin niyo yung Bollinger Band niya. So medyo narrow guys ang kanyang galaw. So ngayon 5, so medyo mataas guys. Then after that, ng mga 11:15, then bumagsak yung price. Then nagkaroon na siya ng pag sideways ng galaw. So may tendency na bababa na guys ang kanyang price. At ngayon guys, yung mga price candle niya nakahag dito sa ating moving average. So at magta-try na mag-cross tong dalawang moving average sa isa't isa. So medyo buying dito. Nagsimula na rin yung selling sa mga part na to. So may mga nagsisell na rin. So medyo malaki na rin yung selling volume dito sa part na to. Pero mas marami yung buying volume na nangyari, o at buying period na nangyari. So kaya medyo malaki yung mga nagkaroon ng buy. So mga possible yung mga sa huli, baka gusto pa nilang sumabay, baka may nakita silang pagtaas. Pero para sa akin bilang isang day trader, so keep watching tayo sa part na to. So if na yung price nito is mahit niya pa to bukas. So mahit niya yung price na to guys, above dyan. So may possibility na may pagtaas pa siya. Pero kung yung price niyan is bumaba pa dito guys sa part na to, so ito yung pinaka support natin, last support natin guys. So mas mababa pa dyan guys sa part na to, itong part na to. So may possibility na bumaba na yung price nitong guys ni Chelsea. So yung ating nakikita guys kay Chelsea. So sa mga investor, so medyo alanganin din tayo sa mga investor dyan. So mayroon lumalabas na rin kasi na net foreign buying So sumunod guys,
So may bagal yung internet natin. So MBT. So wala tayong fundamentals diyan. So medyo may pagbaba yung price niya. So sa day muna tayo. Punta tayo sa day, guys. So medyo abrupt na rin yung pagtaas niya at itong nasa medyo malaki pa. So may tendency na may pagtaas pa ng presyo. So kung mabe-break niya ulit yung kung tulad ng ibang company na mabe-break niya yung RSI 70 or humigit siya sa kung lumapit sa RSI 80 pero wala siyang history, guys, na umaabot ng RSI 80. So lumigit lang siyang RSI 70. So sa mga trader, so may possibility, may window of opportunity pero napakaliit. So yung chances. So every 5 minutes tingnan natin, guys. So medyo marami rin ang buying dito. So medyo malaki yung mga buying volume compared sa selling volume. So meron mga nagba-buying. At isa pa, yung closing niya, so below dito. So ito, yung passing trend line mo, so 5 minutes ang titingnan natin. So may tendency na pababa. Itong si slow trend line, may tendency na pataas. At itong dalawang candle dito ng last trading hour, yung closings, yung 12.55 na candle at saka 12.15, nasa ibaba, guys, yung price niya, 39.10. Then yung kwan yan is nasa 39.4 yung bago yung candle na yan. So may tendency na bumaba pa yung after last 15 minutes ng trading hour. So bumaba yung mga presyo niyan. So kaya may tendency na bumaba, guys. So dito medyo buying nga dyan, medyo malaki ang buying dyan, pero yung candle ang natin, medyo malaki pag gustong sumabay. Pero sa akin kasi bilang trader, so tinitingnan ko to yung galaw nito, guys, at medyo widening na yung ating Bollinger Band. Nagkaroon siya ng widening dito sa ilalim, guys, at yung mga price nga nandito. So ang tendency niyan kung bumalik ang ating presyo bukas dito, so may resistance siya dito. So yun ang ating tingnan. So isang resistance dito. So pero kung yung presyo niyan, guys, is mas mababa compare dito, guys. Dito bumaba sa part na to. So nasa 39.10. So pag bumaba diyan, guys, yung price niyan. So nandito yung current price nito, guys, sa 39.10. So pag bumaba pa diyan, guys, so may tendency na may pagbaba ng presyo itong si MBT. So wala tayong kanito, guys. Wala tayong tinatawag na fundamentals na maganda. Marigid din sa mga award na nangyari sa kanya na best tawag ito, online banking. So yun ang ating nakitang kandiyan na tawag dito. Na news kanina nabasa. So sumunod, guys, is si Ali. So si Ali, so yung every 5 minutes yan. So sa day, tingnan natin sa day candle, guys. So medyo pababa na naman siya after niya dito. So after niya tumaas ng mga nakaraan, so mula dito sa 27, so umabot siya ng 32, nagkaroon ng 5 pesos na paangat pero bumababa siya. At yung kwan natin diyan, guys, yung mga candle natin is nakahag na naman dito. Nakahag na naman dito sa ating moving average. So at yung reduce naman dito, yung fasting moving average mo is nasa taas nitong slow moving average. Yun nga lang, medyo may tendency na magkaroon ng in twin or pagkaroon ng pagbaliktad or lalapit muna bago tataas itong si slow moving average kay fasting moving average. Yun nga lang, medyo masasabi natin marabuso candle na rin itong nabuo na yung araw. So from sa pinaka highest point niya, then binabaya yung presyo hanggang sa nakahag dito. Yung RSI mo, guys, nasa below na 50. So bilang isang trader, so hindi siya magandang indication kapag below 50. So waiting tayo ng signal, guys, na magkaroon ng reversal, guys, ang price nito. At yung last kanya is more on selling ngayong araw. So, ang 5 minutes candle natin, tingnan natin sa mga trading. So, yung 5 minutes candle natin, guys, medyo alanganin tayo kasi nga yung last remaining candle nandito sa ilalim. Yung after ng 11:45, so yung from 11:45 yung mga candle after niya maghag is nasa ilalim na. So, ngayon, guys, medyo malaki lang yung buying volume dito. Yung buying volume sa part na to, yung last hour. So baka nakikita may I think it is an investor, guys, kasi buying to. So possible na investor yan kasi napapansin nyo dito yung sa week niya ay sa day niya, so medyo pababa sa magandang time na mag-invest naman dyan. So may nasa baba naman, guys. So malaki na yung window of opportunity kung tumaas mo yung price yan, guys. So I think na isang investor yon sa ating nakikita. So sa mga trader,
So, alanganin tayo dyan. Kasi nga, yung fasting trend line mo, ay yung fasting moving average mo, isa sa baba ng slow moving average. Nag-cross siya ng 12.15. So, at yung candle mo is bumaba. So, nababa yung dalawang remaining candle mo. So, yun ang sinasabi ko. Naging 30.15. Bumaba yung price sa mag-closing. At itong RSI mo nandito sa baba. So, medyo flatten. So, baka yung may tendency na ibababa niya pa yung price niya, guys. At isa pa nga guys, si Ali. So, isa sa mga fundamental niya is yung planning to more bond issuance to bolster each balance sheet. So, balance sheet. So, possible, kailangan niya ng malaking pondo na na gamitin para sa mga kanya, sa mga project niya. So, ito kasi guys, si Ali is real estate property. So, more on sa real estate siya sa mga condo, so mga commercial building yun sa Ayala, so in other part of Metro Manila yung tinatayo niya. So, nung pandemic, naapektuhan yun. So, kaya ngayon guys, kailangan niya ng capital para ma-boost niya yung kanya, ang tawag dito, or mapatapos yung mga project na yon. At ang gagawin niya is mag-issue siya ng bond. So, pag nag-issue ka ng bond, so, nanghihikayat ka ng investor. So, kapalit noon, pag may nag-invest sa'yo, is magkakaroon ng interest after a month or depende sa sa agreement na mangyayari sa inyo. So, yun atin nakikita. So, kay Ali, maganda sa mga investor. Pero sa mga trader, so, alanganin tayo guys kasi nga, 5 minutes candle niya ngayong araw, so, medyo bumaba siya. So, yun ang ating masasabi kay Ali. So, guys, si ICT. So, bumaba naman yung sa ICT ngayon. So, bumaba ba siya, guys? So, I think bumaba siya ng price ngayong araw. So, pero medyo malaki yung price ngayong araw niya, guys. Ay medyo bumaba siya ng 1.10 pesos or equivalent ng 0.96%. Then, volume niya is 1.33 million, so equivalent niya ng 151.21 million. Then net foreign buying niya is bumaba siya ng 33.67 million. So possible naman nag-take profit. So may mga investor na lumabas, mga foreign investor, so baka nagkaroon na ng profit. So lumabas na sila, guys. So yun nga, medyo pababa na yung RSI niya sa day natin. At pero yung ating fasting trend line naman ay fasting moving average na nanatili pa naman sa taas itong slow moving average. Yun nga lang, medyo overbought na yung company. So, yun ang ating nakikita. So, kung nagkaroon na siya ng red, so may indication na may 50% indication na bababa, pero may 50% indication na may pagtaas ng presyo kasi nakahag pa dito. So, yun ang ating tingnan kung baka magkaroon ng reversal naman ulit bukas. So, 5 minutes candle sa mga sa mga trader. So, medyo na natili pa naman guys ang ating yung ating loss fasting moving average dito sa taas. So, nag-cross na ulit siya ng 12 o'clock 12 PM ngayong araw. So, nag-cross ang ating fasting moving average at yung mga price candles na sa taas. So, may indication guys na baka magkaroon to ng reversal of price bukas. So, sa 5 minutes candle, so below 50, so pwede pasabayan ng mga trader, na mga intraday trader guys, baka may possible na pagtaas ng presyo dito kay ICT na stock. At medyo yung buying ngayon guys, ngayong araw is medyo malaki yung last 10 minutes ng kanya. So medyo mataas yung buying volume na nangyari ngayong araw. Ngayong last kanya guys. So mapapansin niyo yung buying volume guys, ito. Medyo malaki. So kung yung 1.33 million yan guys, so possible almost nasa how much yan dyan. So, volume niya is 868. So, almost 50% ng volume nito guys is ito. So, part na to. So, almost 70% or 75% ng volume na ito guys is ito. So, part na to yung last na 10 minutes. So, in case yan, buying volume, so magandang investment yan. So, possible, investor yan guys, ang pumasok dyan sa part na yan. So, isa pa si guys, kaya masasabi natin maganda guys na mag-invest dito kay ICT. So, fundamentals. Sa fundamentals guys, isang nabasa natin yung subsidiary niya sa ibang bansa. So, nagkaroon na ng commercial operation ngayon sa Kribi. So, sa Kribi,
Central Africa. So, Kribi Cameron in Kribi Cameron. So, sa serbisyo nila doon yung nagtayo na sila ng mga equipment or possible na nandoon na yung mga equipment nila nakatayo na. Kung nasa commercial operation na guys ay ongoing na guys eh. So, yung operation nito guys, yung kontrata nila doon sa Kribi na yon is sa Kribi port na yon sa Cameron is 25 years. So, yun ang magandang kwan kay ICT. So 2045 I think na matatapos yung contract nila. So 2 years na nagsimula siya guys, 'di ba? So 2045 kasi nabasa ko. So kung 2020 na ngayon, nga 20 ongoing ngayon pa lang pala. So 2 para baka possible na construction pa lang or either kasi kung sa nabasa ko kanina is ongoing na yung commercial operation nila sa multipurpose terminal ng Kribi. So, 25 years yun. So, isang magandang indication no, na may tataas yung price nito ni ICT. So, kaya medyo maraming investor. So, mapapansin nyo doon, ngayong araw is mas marami yung selling. So, nag-take profit. So, possible, mas maraming trader ang trader yan guys na nag-take profit. So, mapapansin nyo dito, yung price niya is from that point to hanggang this point. To. Pero ngayong araw is nagkaroon na siya ng red. So, possible, may nagpanic ng mga trader. So, bumaba. Pero, in the end naman, kung mapapansin nyo dito sa 5 minutes candle niya, medyo mas malaki yung investor na pumasok. So, ito, malaki yung buying volume kaysa sa selling. So, medyo puro selling ang malaki ngayong araw. So, 5 ito guys. So, ito. Malaki yung selling volume niyan. Ay, yung buying volume niyan guys. So, good for investing yan. Pero sa mga trader, medyo alanganin tayo dyan guys. So, kung gusto nyo sumabay, so, sabayan yan. So, I think na kung tumaas pa to guys, o mag-continuation to at magkaroon ng widening itong Bollinger Band. So, 5 minutes candle lang gamitin nyo bukas. So, sumunod guys. So, GFC. So, GFC sa day. So, medyo pababa. To 3 days na nagkaroon ng pagbaba si GFC. At yun nga, isang marabuso candle lang yung araw. At mapapansin nyo, isang single pattern candle na downtrend ang takbo. So, may tendency na magkakaroon to ng tinatawag na another red candle na pagbaba pa ng presyo guys. So, itong kanya, yung band niya. So, nagtatry na mag-cross itong mag-cross. Pero yung trend na nangyayari, parang downtrend ulit guys ang ipoform niya. So, selling volume. So, mas marami yung selling volume ngayon. So, 5 minutes guys. So, medyo down sa guys po. Sa 5 minutes, so, nag-cross below. Itong dito, fasting moving average kay slow moving average. So, may pagbaba ng presyo ang nakikita dito guys kay JFC. So, yun ang ating mapapansin guys kay JFC. So, sa day candle, so may continuation, may another red guys. So single pattern candle na to guys, yung tatlo na yan na red candle, isang single pattern candle just makikita nyo at isang marabuso candle pa. So may tendency na may pagbaba talaga ng presyo. So wala tayong makikita guys na ibang fundamentals kay JFC maliban doon sa yung nagbukas lang na isang branch sa China, sa mainland China, sa yung Tuwon, ano ba yun? I think ng Tim Huan na sa first Tim Huan na binuksan na branch nila sa mainland China at then ngayon guys is acquired si Hyperdynamic Corporation ng shares sa kanya sa JFC. So I think nasa more than 75,000 share or 25,000 shares. I think na hindi ako nabasa gano'n kanina. So 5,000 ba 'yon? So I think na 25,000 shares. So ngayon may 141. So si Hyperdynamics guys, so isa sa mga investor guys na masasabi kasi nga may mga investment siya sa mga I think sa Pure Gold, then sa maraming company guys, tingnan niyo na lang yung kanya sa profile niya. So makikita niyo doon kung saan siya nag-invest ng mga company, sa mga mining, sa mga petroleum. So ganun ang ganyang inebesan. So nag-invest siya dito kay Jollibee guys na worth of 25,000 number of share ba yung nakita ko doon kanina guys sa disclosure sa report na nangyari. So ibig sabihin may investment na pumasok kay Jollibee. So guys is SMPH. So sa SM Prime, so medyo down yung price niya after niya na magkaroon ng dito ng sa Marabuso candle. So guys, isang red Marabuso candle, so wala tayong nakikitang indication na dito
na pattern na form ng candle pattern. So may tendency din na mag-cross itong yung day guys, sa day candle pa lang to guys. So may tendency na si fasting trend line is mag-close sa slow trend line. So ang tingnan natin guys is dito sa 5 minutes. So possible may pagbaba ng presyo sa 5 minutes. So kahit may pagbaba ng presyo sa 5 minutes guys, yung every 5 minutes candle niya, so may pag-widening ng price dito. Pero yung price niya naman is nagkaroon to ng up and down na kan. So ito nga guys, volume 1.977 ay 162.68k na volume. So it's indication to na tawag dito na buying volume to guys yung last. So ito yung sinasabi ko sa inyo na nagkaroon ng acquired of share. So malaking tendency, may potential na magkaroon ng reversal of price kay si JFC, SSM Prime. So SM Prime pala. So yung kayan. So may tendency na magkaroon ng guys na pagpatagos ng presyo. Ito nga mapapansin natin dito. At yung RSI niya, so nasa 54. So may tendency na magkaroon ng reversal yung price niya guys. At sa nakita natin dito, medyo malaki yung buying dito. May buying signal dito May buying signal sa part na to. So last 5 minutes, so buying signal, napaka-huge ng volume. At yung kanya, yung mga candle niya is nakahag dito. So may tendency na may 50% na chances na magkaroon ng reversal ng price. So I think kung hindi man bukas, so either next week guys ang ating mapapansin na sa 5 minutes candle yung RSI niya is below dito sa 30. So may indication na magtagtaas ng presyo ito guys. So SM Prime, so baka naka-apekto sa kanya kasi nga nung mga price niya. So hindi naman siya ganoon naapektuhan kasi hindi siya naapektuhan man gaano guys. So dito lang yung pandemic lang. So yung mga nagsara ng mga magsara ng mga stall. Pero ngayon guys, ongoing na nagbubukas ng mga businesses. So dito kay SM. Kasi si SM Prime guys, siya yung may mga hawak ng mga mall. So yung mga nagre-rent sa mga mall. So may possibility na ongoing na yung guys. Siyempre siguro kaya gumagastos pa siguro. So may renovation na nangyari. So sa pagpapaupa nila. So guys, si AC. So, Ayala Corporation. So, may pagtaas ng presyo guys. At yun nga, yung mo, nagkakaroon ng tendency na sa day candle na magko-cross above sa si passing trend like kay slow moving average. At yun nga, karoon siya ng pagtaas ng presyo ng 2 days na guys. So, tumataas yung presyo. So, si AC guys, meron siyang sign a contract to Spanish contractor. So, nag-sign sila ng contract together with his partner sa Australia doon sa isang Spanish constructor para simulan na yung panibagong facilities na gagawin nila sa Australia guys na worth of 700 na pasilidad na 720 megawatts hybrid solar and battery project. So mga solar panel yung guys ang gagawin nila. So si Ayala Corporation, so yun, so yung isa, so ACN, so yun ang kanito guys, ang I think na ito yung ACN ang company na ginamit niya doon. So ACN is AC Energy Corporation yung guys is Ayala Corporation din yung guys. So under ng Ayala yon. So yung kapartner niya na Australian company na is nag-sign ng contract sa Spanish contractor na New England na gumawa ng panibagong hybrid solar and battery project na worth of $500 million. So within 2 years possible na matapos yung guys yung project na yun, so sa Australia. So yun ang ating nakikita guys. So yun ang nagdadala kay dito kay AC guys. So may pagtaas na si AC ngayon guys, Ayala Corporation. So gawa ng mga international project na kanya. So ACN or AC Energy Corporation. So ang kanon guys, so magtatayo panibago sa Vietnam, Malaysia, yun sa Australia. Yung katay-up niya nga na sinasabi ko na binenta yung number of share dun sa kanya, yung share nung nakaraan, sinabi ko na yan guys na so may video ko na tinalakay ko na yon, so yung kapartner ni ACN na isang company sa Australia na yung share niya binenta niya dun sa ka-rival niya, then para siguro mag-invest in I think sa Malaysia, or kasi sa Malaysia naman guys yung yung ACN gagawa ng panibagong solar project yan, yung renewable energy sa Malaysia, at then Vietnam, then together with sa ibang bansa sa Europe. So, yun natin nakita guys, si Ayala. So, sa mga sa intraday trader, so malaki ang potential guys na may pagtaas itong price itong si Ayala. So, yung window of opportunity niya sa take profit, medyo malaki. So, ang 5 minutes candle niya. So, yun nga guys, medyo napakataas na. So, ito,
may tendency talaga guys na tumaas siya guys ang price niya guys. So nandito na siya above yung mga price candle mo. So nandito yung last candle mo. So may tendency man kung bumaba man diyan. So at yung itong Bollinger Band mo, yung mga moving average mo. So may pagtaas ng price. So yun natin nakikita guys. So malaki yung margin, maganda siya sa mga tao dito, sa mga natawag natin ng mga day trader. So sa MM guys, sa 5 minutes candle niya, medyo mababa yung si slow trend line. So may tendency na may pagbabagay sa MM. So sa day candle niya, so medyo sa day candle niya guys, so, mapapansin nyo ang day candle niya. So ay hindi, sa day candle niya pala muna tayo guys pag tayo sa 5 minutes. So sa day candle guys, yung fasting trend line mo, fasting moving average mo, may tendency na mag-cross sa moving average mo. At yun nga, meron siyang inverted hammer dito, or inverted yung shooting star na candle. Masabi na rin shooting star to kasi nga yung tail nandito sa taas lang, wala sa ilalim. So magkaroon siya ng, may ibig sabihin may tumaas yung price niyan guys. So hanggang dito yung price niyan. So ito, nagkakaroon to ng pagtaas. So may reversal of price na nangyari, yung RSI niya. So nagkaroon ng reversal, hindi ngayong araw hindi natuloy yung pagbaba sa below 50. So nagkaroon ng price reversal. So 5 minutes niyan guys. So sa 5 minutes, so medyo nag-cross lang nga lang dito, pero nandito pa rin naman yung price guys. So ang tingnan natin yan guys, yung so mag-draw tayo dito ng resistance. So ito yung strong resistance na mangyari niyan guys bukas guys, sa part na to. So ito yung resistance guys. So mag-draw tayo ng support din dito. So ito guys ang support. So support. So alam niyo naman ibig sabihin niyan, kung pag yung price nag-below sa support, so may indication na may bababa yung price ni MM. Pero kapag mas tumaas dito sa resistance niya, mag-break itong resistance niya sa 5 minutes candle na to, so may tendency na tumaas yung price nito guys. Kasi nga dito sa day candle mo guys, mapapansin mo yung day candle mo, so nanatili ito sa taas ng ating moving average, at itong si fasting trend line magkakross dito kay slow trend line. So pag nagkaroon ng continuation guys na pagtaas, so baka may tagtaas itong sa MM. So medyo yung window of opportunity, so medyo mataas pa sa mga ating tulad ng mga day trader. So yun natin masasabi guys kay MM. So fundamental siya guys, walang pagbabago. So yun nga, yung isa lang din yung dating fundamentals niya nung nagkaroon na siya ng online market. So pwede ka na mag-order through online sa kanya. And then kapartner niya si Food Panda. So mo si BDO. So sa day candle kay BDO, so medyo negative ang day candle ni BDO. So yung slow trend line mo may tendency na mag-cross above sa fasting trend line mo, at yun nga yung nagkaroon ng green candle dito. So yung RSI mo, so kabaliktaran naman ang nangyari kay MM. So ngayon si kan naman is reversal ng below the RSI mo at nagkaroon pa ng below 50. So pag may continuation to guys, na nagkaroon ng tinatawag dito na red candle na magbaba ng presyo, so may tendency na bumaba yung presyo nitong si BDO. At ngayon nga yung puro selling volume at medyo maliit pa, walang ganong volume at more on selling pa ang nangyari sa volume niya ngayon. So 5 minutes, so nandito nga, so may tendency nga na bumaba, so may buying naman dito volume. So yun lang ating guys, medyo dito medyo tayo dito, alanganin tayo dito. So ang hintayin natin kung mag-hug dito yung ating price candle. So pakaroon ng reversal, pero para sa akin baka na to, may tendency to na bumaba talaga yung price na guys. So may sa price candle wala siyang ganong volume. Also si AAB, so wala naman tayong kay AAB. So ang AAB guys, receive top credit rating. So yung sa fundamentals niya, sa top credit rating siya, debt rating, top credit rating by local deep watcher. So nagkakaroon siya ng aying na magkaroon ng bond offering. So eyeing to bond offering with this fourth quarter of 2020. So mapapansin nyo, so Aboitiz Equity Venture, so kanyan sa mga renewable energy yan, sa mga kanyan pasilidad ang ginagawa yan, sa mga industrial ito guys, sa mga electricity ang kanyang to sa mga probinsya. So ngayon nag-ayos siya ng offering of bond, so possibility na this coming fourth quarter. So ngayon puro selling dito guys. So
window of opportunity, malaki ang window of opportunity bilang sa ating mga trader. So hopefully na magkaroon maganda ng impact nito yung kanya, yung report na to na fundamental sa kanya na ay na mag-offer ng bond. So I think wala is worth of 10 billion. I think yun ang ating nabasa guys. So ngayong fourth quarter. So may tendency guys na tumaas ngayon guys ang price nito kasi yun nga mag-i-improve ng pasilidad to yun nga naglalak na tayo sa tinatawag natin na isa to na mga yung source of energy natin sa kuryente. So nagkakaroon ng manipis na supply ng kuryente natin, so possible ito mga company na to, so yun ang nakikita nila. So possible ang kanila gagawa ng panibagong pasilidad tulad ni Ayala. So ang kuha natin dito guys sa mga trader, so mahirap sumabay ang mga trader, pero sa mga investor, so may possibility na may maganda ang future ng mga investor dito. Compare sa ating mga trader, mahirap tayong sumabay guys. So mapapansin natin dito, yung price candle natin dito, yung last kanis na sa baba, ito. Pero medyo malaki yung investment dito na pumasok guys. So, yung buying volume, itong selling volume itong malaki sa part na to. Pero dito ngayong last hours may buying volume. So may investment na pumasok guys dito sa kwan. So may tendency na tumaas yung price. So if na yung price candles maghag dito bukas, so every 5 minutes, so may possibility na may pagtaas ng presyo. Pero kung mas bumaba siya guys at dito sa support natin na to, so ito yung magiging support natin sa part na to. So ito lang ating kan guys. So huwag tayong gumawa ng resistance, so support lang tayo. So pag bumaba pa dyan guys, so may tendency na bumaba yung price. Pero kung maghag ang price candle dito at magkaroon ng maghag dito, so at pataas itong magkaroon ng cross itong fasting trend line kay slow trend line, so ay fasting moving average kay slow moving average, so may tendency na may pagtaas ng presyo. Yun nga lang medyo narrowing kasi or magkakaroon ng sideways yung mga price nito guys ng galaw. So good for investment to guys itong si AEV, so or Aboitiz Equity Venture Incorporated. So yun ang ating makikita guys. So ayong nun siya ng band, so hopefully maganda yung ng indication ng report na yun sa kanya. So ang dalas guys si Lopez, so LPZ or Lopez Holding Corporation, so medyo unusual ang pagtaas yun guys. So gawa siguro itong dividend, pero medyo pag ganyan ang kataas ang kwan guys, tumaas din ang ABS7 na value ng ABS7 ngayon. So paniba, I think na binebenta na yung mga share nila. So medyo unusual ang pagtaas guys. So may baka bukas baka may pagbabato guys. So wala tayong magandang nakikita dito kundi itong sa pagbigay na ng dividend. So yun ang ating nakikita. At yung price niya medyo mababa guys nandito. So medyo unusual ang pagtaas. At yung naka-in-twin yung dalawang moving average mo sa isa't isa. So 5 minutes candle. So ito nga naka-cross pa rin naman guys. So mapapansin nyo. So yun ang ating masasabi guys. At yung yung buying dito medyo maliit yung volume dito na nakikita natin. So yun lang guys ang ating masasabi. So kay Kwan, medyo malaki yung buying volume, so unusual, pero siguro sa gawa ng dividend, declaration of dividend, so 5 minutes kasi, so tingnan sa 5 minutes kung saan siya lumaki yung volume na yan. So dito pa lang ang maraming buying, pero at the end kasi dito medyo maraming selling na dito rin guys sa part na to. So mga pag take profit, at mapapansin nyo yung price candle mo sa day medyo unusual din ba, umabot siya dito din hanggang bumabagsak naman siya dito. So may tendency na pabukas bumaba pa rin yung presyo nyo guys. So at medyo unusual ito. So yun lang guys ating masasabi guys. So medyo mahaba na yung kan, so ating talakayan. So ganun talaga pagre-review, so medyo mahaba ang abutin mo kapag sa most active ka at titingin ka pa ng mga tinatawag na fundamentals. So guys, ang pagre-review ko guys ay hindi ibig sabihin na recommended ko sa inyo yung mga kato. So binabahagi ko lang ang aking kaalaman at ideya kung paano ko ginagawa yung review. So bahala na kayo kung anong mga company ang gusto nyo. So marami na mga company dyan guys na pwede nyong pag-tradean. So kung dito sa All Stock kayo, so maraming mga company dyan na maganda ang naging takbo ngayong araw. So medyo marami yung volume, so nasa HP, so yung LTG, so DMC, so yun ang ating kan guys. So nasa sa inyo yung guys ang kan, so si Green. So guys, maraming salamat sa inyo, sana may nakatulong ako sa inyo.